Ang unang lumabas sa bibig ng Diyos na nakalagay sa Biblia ay magkaroon ng liwanag. Yun yung unang word na binanggit ng ating Diyos. At nagkaroon niya ng liwanag. Sa gitna ng kadiliman ng sanlibutan, tayo'y nagkaroon ng kaliwanagan. Naging ilaw tayo dahil kay Kristo. Dahil sa Espiritu ng Diyos na nasa atin, yun talaga kung sino tayo. Ang sino tayo ay yung Espiritu ng Diyos. Kaya, yung tunay na tayo, hindi minsan nakikita. Diba? Ang tunay na ikaw o tunay na ako, ang Espiritu ng Diyos. Sa Old Testament, merong verse na ganito. Man looketh in the outward appearance, but God looketh in the heart. Sa Tagalog, ang tao ay tumitingin sa mga panlabas na kaanyuan, pero ang Diyos tumitingin sa loob. Sa Biblia may verse na ganito. Buksan natin sa Mateo 5:14 hanggang 16. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Verse 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Salip, ilalagay niya iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Sino daw tayo? Sino ka? Sino ako? Tayo ang ilaw. Pag ilaw ka, o ilaw ako, dapat nagliliwanag. Dahil yun talaga ang design ng ilaw magliwanag. Kasi kung hindi, ang ilaw hindi nagliliwanag, hindi liwanag, hindi ilaw yun. Diba? Ang design ng ilaw, magliwanag. Yung tunay na tayo, yung ilaw, nasa loob ng puso natin. Natatakpan minsan ng banga. Ano ibig sabihin ng banga? Yung mga kasalanan. Yung kasalanan natin. Kaya hindi makita minsan yung ilaw dahil yung labas puro nakatakip Kaya pag tinanong ganito, para sa ating Panginoong Jesus, ilaw ka ng sanlibutan. Para sa atin, tanggap ba natin na ilaw tayo ng sanlibutan? Yun yung reason minsan kung bakit hindi tayo nagliliwanag. Hindi natin tanggap na ilaw tayo ng sanlibutan. Pero, ilaw ka ng sanlibutan. Ano ka? Ulitin natin. Ano ka? Minsan ang tao hindi alam kung sino siya. Akala ng ibang tao siya ay kung ano yung nakaraan niya.
Kung ano yung nakaraan niya, yun siya. Babaero siya. Ganon, di ba? Ano ka? Babaero ako niya. Kasi yun yung nakaraan niya eh. Ano ka? Lasinggero ako eh. Kasi yun yung nakaraan niya eh. Diba? Oo. Ano ka? Sugarol ako eh. Kasi yun yung ginagawa niya nung nakaraan niya eh. Diba? Ibig sabihin, ang tao, napapaniwala niya ang sarili kung ano siya, kung ano ang nakaraan niya. Kaya, kahit sabihin sa kanya ni Jesus, ilaw ka ng sanlibutan, hindi nagiging ilaw. Bakit? Dahil hindi siya naniniwala. Maliisip ko rin word niya. Hindi niya tinatanggap na ilaw siya ng sanlibutan. Diba? Unang-una, hindi ikaw yung nakaraan mo. At hindi rin ikaw kung ano yung nasa paligid mo. Ano ka? Squatter ako eh. Kasi nakatira ka sa squatter eh. Ano ka? Sosyal ako eh. Kasi kasama niya puro sosyal eh. Ano ka? Para inom ako dahil lagi kong barkada ko lahat nagiinom eh. Kung ano yung paligid niya, yun ang tingin niya kung sino siya. Di ba? Yung una, kung ano yung nakaraan niya, yun ang tingin niya sa sarili. Meron namang ibang tao, kung ano yung kapaligiran niya, kung chismosa yung kapaligiran niya, chismosa. Hindi ba niya sabihin na chismosa niya, pero sa loob-loob niya, tanggap niya na ano siya. Chismosa ako eh. Di ba? Pagkasama niya puro maton ako kahit hindi niya sabihin, pero tingin niya siga siya, maangas-angas siya, di ba? Parang ganon eh. Kasi kung ano yung nasa paligid niya, mas tanggap niya kung ano yung nakapaligid sa kanya, yun siya. Pero alam natin, simula nang sumunod tayo sa Panginoon, ilaw na tayo ng sanlibutan. Di ba? Nagkaroon na tayo ng ilaw sa buhay natin. Kailangan na lang gawin natin, tanggapin mo, paniwalaan mo kung ano ang sinabi ng Panginoon na ilaw ka ng sanlibutan. Aalisin mo ngayon yung nakatakip na banga at ilalagay mo talaga sa dapat kalalagyan. Actually, yung liwanag nun, hindi naman tayo may gawa nun eh. Ang Diyos eh. Ang kailangan natin gawin, tanggapin natin na ilaw ka ng sanlibutan at magliliwanag tayo eh. Dahil bakit? Araw-araw natututo tayo sa Panginoon eh. Mahalata mo, parang ganito. Ang taong ilaw ng sanlibutan, alam niya sa puso niya na ilaw siya ng sanlibutan. Alam mo sa puso mo na Kristiyano ka. Di ba? Ilalagay ka ngayon sa dapat kalagyan ng ilaw to sa lampstand. Ang gumagawa nun, ang Diyos na. Ang nagliliwanag nun, Diyos na. Bakit? Pag nagbababad ka sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos, ba? Nahahawa ka sa liwanag ng Panginoon. Nagliliwanag tayo. Nagiging liwanag tayo. Pero pag hindi tayo nagbabad sa salita ng Diyos, hindi tayo dumadalo sa mga ganitong gawain, ano mangyayari doon sa ilaw? Madilim. Bakit? Wala ka sa presensya ng Diyos eh. Hindi ka nagbababad sa presensya ng Diyos eh. Dahil
nakasalalay lang yung ilaw natin sa Diyos. Pagka tayo patuloy na nananahan sa Diyos, nagliliwanag. At habang mas lalo tayong dikit ng dikit sa Panginoon, lalong nagliliwanag yon. Yun yung reason kung bakit tayo ilaw ng sanlibutan. Ang tao, makikita yon. Dahil mismo tayo, alam natin ilaw tayo eh. Pero kung tayo mismo hindi natin tanggap na ilaw tayo, ay laging may takip na banga eh. Dito ako kasi ayaw kong malaman nila na ilaw ako eh. Tatakpan ko yan. Pareho lang kami ito ng mga parainon na to. Pareho lang kami ito ng mga kasama ko rito, mga... Diba? Kasi, kaya tuloy, hindi ma-distinguish kung sino yung tagasunod ni Kristo saka hindi tagasunod. Ang Panginoon, alam niya kung sino yung ilaw. Kasi nga ang Diyos tumitingin sa puso. Man looketh in the outward appearance, but God looketh in the heart. Tumitingin sa puso. Ilaw ka. Kaya ang dapat gawin ng Kristiyano tanggapin niya na ilaw siya. Dahil alam mo naman kung ilaw ka, hindi eh. Alam mo kung kay Kristo ka o hindi kay Kristo eh. May mga tao, magkukunwaring ilaw sila. Pero sila, kahit anong gawa nilang, dala nila ng Bible, taas nila ng kamay, basa ng verse, pero sa puso nila, walang ilaw dun eh. Alam nila na ang ginagawa nila, pagkukunwari lang. Pero ang tunay na ilaw, alam niya sa puso niya. Kahit man may takip na bangayan, alam mo, ilaw ka. Ang kailangan mo na lang talagang gawin, na alisin mo yung takip na banga. Doon naman sa hindi pa ilaw, maging ilaw kayo. Diba? Makilala niyo ang Diyos. Kaya yun ang simula talaga. Hindi yung paggawa ng mabuti ang simula. Ang pagsimula ay ano? Maging ilaw ka muna. Tanggapin mo na ikaw ay galing sa Diyos. Na ang hininga ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos nasa iyo. Lang talaga magiging ilaw. Dahil kung hindi, superficial lang yan eh. Alam natin, maraming taong naglalaro. May mga wedding lord, pero malakas magbigay sa simbahan. Para sabihin, mga kuwang kami, mga religyoso kaming tao. Alam nila na hindi sila ilaw, pero para lang masabi ng kapaligiran nila na lipunan nila, hindi, mga religyoso rin kami. Yun yung pinagkaiba. Na pwedeng ilaw ka na sa libutan, pero hindi ka namumuhay na ilaw. Pero ilaw ka talaga. Namumuhay ka lang na may takip na banga. Kaya, anong matututunan natin? Tanggalin mo yung banga. Huwag mong tatakpan ng banga yung ilaw mo. Hindi yun ang dapat kinalalagyan ng ilaw, sabi ng Panginoong Hesus, di ba? Ang kinalalagyan ng ilaw, doon sa lampstand, hindi tinatakpan ng banga. Kaya lang, alam natin, maraming Kristiyano ganun eh. Ang ilaw nila, tinatakpan nila ng banga. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, alisin mo yung banga, tanggapin mo, ilaw ka ng sanlibutan. Ilaw ka. Dahil pag gumagawa ka ng mabuti, dahil ilaw ka nga, makikita ng tao yung paggagawa mo ng mabuti. Ang naglo-glorify sino? Ang Diyos Amang nasa langit.
Hindi ka gumagawa ng mabuti para maging sikat ka, maging tanyag. Kaya ka gumagawa ng mabuti para mag-glorify ang Diyos. Yun ang rason ng bakit ilaw ka eh. Na ang ginagawa mong mabuti para sa kapurihan ng Diyos. Hindi papuri sa sarili. Kundi lagi, kahit hindi ka makilala, okay lang yan. Kahit nga actually hindi mapansin yung ginagawa mong mabuti, okay lang din yan. Di ba? Ang mahalaga, ilaw ka. Araw-araw na ginagawa mo, ilaw ka ng sanlibutan. At tanggap mo, pinaniniwalaan mo, na ilaw ka ng sanlibutan. Pag tinignan tayo ng Diyos, alam ng Diyos, ilaw ka. Yun lang po.